Kinikiskis ng lalaki ang dulo ng palaso sa isang bato. Pagkatapos ay itinaas niya ang pana ng may matatag na tingin. At pinakawalan ang isang nagliliyab na palaso na dumiretso sa tumpok ng kahoy sa tabing dagat. At sumabog, at talagang nakuha ng pagsabog ang atensyon ng mga mangingisda sa bangka. At matagumpay silang napunta sa lugar ng pagsabog para tingnan, nang makita ito ng lalaki. Agad siyang lumapit sa harap ng dalawang mangingisda at lumuhad. Nakiusap siya sa kanila na ihatid siya palayo sa inabando ng isla. Kaya sa wakas ay nakalayo na rin ang lalaki sa isla. Ang pangalan ko ay Oliver, na parang nasa impyerno sa lupa. 5 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng isang aksidente, ako at ang tatay ko ay napadpad sa dagat. Dahil sa kakulangan ng pagkain, isinakripisyo ng tatay ko ang sarili niya para mabigyan ako ng pagkakataong mabuhay. Ngayon, sa pagbabalik ko sa bahay, hindi na ako ang dating playboy. Ako ay isang taong may katarungan na determinadong tuparin ang huling hiling ng tatay ko. Ang lipulin ng masasamang tao sa syudad, ngunit makikita sa matatag niyang tingin. Nasa pagbabalik ko, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa bulok na syudad na iyon. Sa kabilang banda, ipinabalita ng media na buhay pa si Oliver. At ipinaalam sa lahat sa syudad, habang siya ay nasa ospital para sa medical check-up. Sinabi ng doktor sa nanay niya na 20% ng kanyang katawan ay may mga peklat sa likod at braso na may second-degree burns. Mayroon siyang hindi bababa sa 12 bali sa katawan. Hanggang ngayon ay hindi pa ito lubusang gumagaling, ngunit hindi niya binanggit ang mga bagay na ito. Nang malaman ang lahat, labis na naapektuhan ang nanay ni Oliver at niyakap siya. Pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang mansyon. Nang tinulungan ng driver si Oliver sa pagbubuhat ng kanyang mga bagahe, agad siyang pumihil at sinabing kaya niya itong buhatin. Pagpasok sa bahay, hindi niya inaasahan na ang financial director ng kumpanya. Ang kanyang ama na si Walter ay narito rin agad niyang napansin ang kakaiba. Pagkatapos magbigay galang sa kasambahay, napakasensitibo. Nakita niya ang kanyang kapatid na babae kasabay nito, ang kanyang sarili. Si Tommy, nang matanggap ang balita, ay agad ding tumakbo sa bahay upang makita siya. Sa gabi, naghanda ang buong pamilya ng isang masaganang piging para salubungin si Oliver. Ngunit ang tingin niya ay kay Walter. Hindi na niya maitago pa, ibinahagi ni nanay ni Oliver. Sinabi niya na ikinasal siya kay Walter. Matapos malaman ang katotohanan, walang ipinakita si Oliver na reaksyon. Tumayo lang siya, kumuha ng baso ng juice para sa matalik niyang kaibigan at kapatid na babae, pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid. Sa nakalipas na 5 taon, ang buhay niya ay parang nasa impyerno, kaya hindi na siya sanay matulog sa kama. Kahit natutulog, kailangan niyang laging mag-ingat. Kapag sa hating gabi ay pumupunta ang nanay niya para bisitahin siya, agad siyang nag-react at kinontrol ang kanyang nanay. Buti na lang at naaalala ni Walter sa tamang oras. Matapos niyang makita ng malinaw na ang kanyang ina iyon, agad siyang umatras sa sulok ng bahay at humingi ng tawad sa kanyang ina. Kinabukasan ay sinundo siya ni Tommy para ihanda ang isang salo-salo para salubungin siya pauwi. Ngunit hiniling niya kay Tommy na dalhin siya sa kanyang dating kasintahan. Lumabas na noong taong iyon, si Oliver na mapang-akit ay itinago sa kanyang kasintahan. Na nagkaroon sila ng relasyon sa kapatid nito. At pagkatapos ng hindi sinasadyang pangyayaring iyon, ang kapatid ng dating kasintahan ay sumama kay Oliver. Nagkaroon ng aksidente sa dagat si Oliver ay pumunta sa kanyang dating kasintahan upang humingi ng tawad sa pagkakamali niya noon. Ngunit hindi tinanggap ng dating kasintahan ang kanyang paghingi ng tawad. Wala na siyang ibang magawa kundi umuwi muna. Ngunit hindi inaasahan ni Oliver na habang kinukuha niya at ni Tommy ang sasakyan, may biglang sumuntok sa kanya kaya siya nawalan ng malay. Sa oras na iyon ay tinatanong ng mga kidnapper si Oliver bago siya mamatay. May sinabi ba sa iyo ang iyong ama ngunit hindi niya alam na malaking kapahamakan ang naghihintay sa kanya. Sinubukan niyang guluhin ang taong hindi niya dapat guluhin, sumagot si Oliver ng oo. Nang marinig iyon, nagmadali siyang nagtanong, ano ang sinabi niya? Ngunit sinabi ni Oliver, sinabi niyang dalhin ka sa impyerno. Nang marinig iyon ng kidnapper, malakas siyang tumawa. Sa sandaling iyon, inangat ni Oliver ang kanyang 2 kamay na nakatali sana. Bago pa man makareact ang kabilang panig, nauna na siyang kumilos. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagpalit ng pwesto ang mangangaso at ang kanyang biktima. Ang isang grupo ng mga tulisan ay wala talagang kahulugan sa kanya. Sa loob ng ilang sandali, naayos na niya silang lahat. Pagkatapos ay hinabol niya ang huling 2 tao, napakabilis niyang naabutan ang mga kalaban.
Pagkatapos ay mahinahon niyang tinapos ang magnanakaw na nagmakaawa pa. Ngunit sinabi ni Oliver na alam na niya ang masyadong marami, kaya't tinapos na niya ito. Pagdating niya sa bahay, dumating ang mga pulis para kausapin siya. Sinabi niya sa mga pulis na isang taong nakasuot ng berdeng sombrero ang nagligtas sa kanila. Ngunit malinaw na hindi naniwala si Pulis Quentin at labis siyang kinamumuhian ni Oliver. Naging ama pala ni Laurel, ang dating kasintahan ni Oliver, si Quentin. Ang magiging biyenan niya, na palaging may sama ng loob sa pagkamatay ng anak niyang babae, ngunit nang makita niyang wala na siyang makuha pa, napilitan na lang siyang sumuko. Pagkatapos, kinabukasan, biglang kumuha ng bodyguard ang ina ni Oliver, kahit ayaw niyang may sumusunod sa kanya. Para mapanatag ang loob ng kanyang ina, napilitan siyang pumayag. Ngunit hindi inaasahan na habang nagkukwentuhan ng masaya ang bodyguard na si John, na dating miyembro ng Special Forces. Paglingon niya, biglang nawala si Oliver. At sa oras na iyon, nakarating na siya sa matagal nang inabandonan na construction site ng kanilang pamilya. Ito ang arsenal at lugar ng iyong pagsasanay. Sa oras na ito, kinuha mo ang isang listahan bago ka pumanaw. Ibinigay sa iyo ng iyong ama, ang listahang ito ay puno ng mga nagkasala. Formal mong sisimulan ang iyong plano ng paglilinis. At ang una mong piniling target ay si Adam, na yumaman sa panloloko at pagnanakaw ng pera ng mahihirap, mabilis, sa isang parking lot sa basement. Habang si Adam ay aalis na, biglang sumabog ang ilaw sa kanyang paa. Nang paglingon nila ay may isang gwardya na biglang tinamaan ng pana. Isang gwardya naman ang nagmadaling isinakay si Adam sa sasakyan. Sa labas ay narinig ang putukan pagkatapos nito. Nabasag ang salamin ng sasakyan, nagmadali siyang yumuko at tinakpan ang ulo. Nang itaas niya ang ulo niya para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas, bigla siyang hinayla palabas ng sasakyan. Sa pagkakataong iyon, nakatayo si Oliver ng matapang sa bubong ng sasakyan nito. Sinabi niya kay Adam na bago mag-alas 10 ng umaga ay magdeposito sa bangko sa account, na ibinigay niya ng 40 milyon, kung hindi, sisapakan niya ito. Mabilis na pumayag si Adam noong umalis si Oliver, naglakas pa siyang magbanta para mabawi ang kanyang dangal. Bumunot ng pana si Oliver at bumaril, kaya tumahimik siya at hindi na nang ahas magsalita pa. Nang lumingon siya, wala na si Oliver. Nasa kabilang gusali si Oliver, katapat ni Adam. Nasa isang pagdiriwang siya na inihanda ng mga kaibigan para salubungin siya. Bumalik siya para hintayin ang pagpapadala ng pera ni Adam. Hindi inaasahan na ang kanyang dating kasintahan na si Laurel ang dumating para hanapin siya. Lumabas na, kahit hindi pa handang patawarin ni Laurel si Oliver, mayroon pa rin siyang nararamdaman para dito. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Oliver. Kinuha niya ang telepono at nakita nga na hindi talaga magpapadala si Adam ng pera sa account niya. Mukhang ayaw na niyang iligtas ang sarili niya. Sa oras na ito, ang mga gagawin ni Oliver ay lubhang mapanganib. Ayaw niyang madamay si Laurel kaya sinadya niyang inisin ito para umalis na lang. Pagkatapos, naghanda siya para harapin si Adam. At ngayon, handa na si Adam para salubungin si Oliver. Hindi nagtagal, dumating nga si Oliver ayon sa usapan. Ngunit hindi inakala ni Adam na ganoon pala kalakas si Oliver. Ang mga tauhan niya ay hindi nakalaban kay Oliver. Sa loob lamang ng ilang sandali, natapos na niya ang mga tauhan sa labas. At nakapasok na siya sa opisina ni Adam, naghihintay kay Adam na maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang mga tauhan niya ay nalipol na ni Oliver. Pagkatapos, binaril niya ito, at sa sandaling iyon, lumabas ang security chief niya. Sumugod ito at nakipaglaban kay Oliver. Sinamantala ni Adam ang pagkakataon para tumakas, hindi niya inaasahan na may inihanda siyang dalawang ruta. Sa oras na iyon, kinuha niya ang telepono niya at tinawagan ang mga pulis na matagal nang nagkukubli dito. Nang pagdating ng mga pulis, bangkay na lang ang nakita nilang nakakalat sa lahat ng dako. At si Oliver ay tumalon sa kabilang gusali habang si Quentin ay tumawid sa tapat na gusali para mag-imbestiga. Si Oliver ay nakapagpalit na ng damit at nakatayo na sa harap niya. Walang nakuha sa imbestigasyon, kaya napilitan si Quentin na ay uwi na ang buong team. Ngunit nagdulot ito ng pagdududa kay Tommy, at hindi rin naman nakakapagtaka na nagduda si Tommy. Dahil sila ang nag-organisa ng party dito, pero si Adam ay nasa kabilang gusali at inatake, at mas malala pa, ang gumawa nito ay ang lalaking nakatakip ang mukha, na nagligtas sa kanila noon, masyadong nagkataon ang lahat ng ito. Nangyag ang account ni Adam nang biglang nawala ang 40 milyon, na ikinagalit niya ngunit hindi niya mahanap ang dahilan.
Nalaman niya na ang pana ni Oliver na itinutok sa kanya ay pangunahing paraan para magkabit ng listening device at magnakaw ng impormasyon. At sa oras na iyon, lahat ng mahihirap na naloko ni Adam. Karamihan sa kanila ay natanggap na ang pera pabalik sa kanilang mga account. At binura na rin ni Oliver ang pangalan ni Adam sa listahan. Kasabay nito, nagsimula ng magtsismisan ang mga tao. May lumabas na sugo ng katarungan sa bayan. Tinatawag nilang bayani na may asul na hood ang sugo. At ngayon habang tinitingnan ni Oliver ang larawan ng kanyang ama, natukoy din niya ang susunod na target, isang taong may utang sa pensiyon ng mga manggagawa. Sa bubong, nakikipaglaban ang lalaking may pana at palaso sa mga malalaking gwardya. Ngunit hindi siya nagpatalo, pinatalsik pa niya ang mga kalaban. Ang pana at palaso sa kanyang kamay ay tila pinakamahusay na sandata sa mundong ito. Hindi nagtagal ay nalipol niya ang lahat ng tauhan ng amo. Masama. Pagkatapos ay dinala niya ang amo sa harap ng bentilasyon. Hinawakan niya ang ulo ng kalaban at sinubukang ipasok doon kaya natakot ito at paulit-ulit na nagmakaawa. Sinabi ni Oliver sa kanya na kailangan niyang ibalik lahat ng pensiyon bukas. Sa mga manggagawa kung hindi, maghanda siyang mamatay. Pagkatapos magsalita ay matapang siyang umalis kinabukasan nakita ng pamilya ni Oliver ang balita na ang masamang boss ay kumuha ng 30 milyon para ibalik ang pensiyon sa lahat ng mga retiradong manggagawa. Pagkatapos ng pangyayaring ito, mabilis na tinarget ni Oliver ang susunod. Isang taong nakikipagsabit sa kaso kay Laurel, siya ang drug lord ng lungsod na nagngangalang Martin. Dahil ibinunyag ng kanyang mga tauhan ang kanyang krimen, si Martin. Matapos brutal na patayin ang kalaban, si Laurel, ang dating kasintahan ni Oliver, ay siya namang abogado ng biktima. Ngunit dahil walang ebidensya, hindi maparusahan si Martin. Nang bumalik si Martin sa kanyang pagawaan para pagalitan ang kanyang abogado. At inutusan itong tapusin na agad ang kaso. Biglang namatay ang ilaw sa pagawaan, kasunod ang ingay ng pag-aaway. Nang muling umilo, patay na lahat ng tauhan ni Martin. Hindi pa niya lubos na nauunawaan kung ano ang nangyari, nang biglang dumilim ang kanyang paningin. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita na lang niya ang sarili na nakabitin ng pabaliktad, na ang nasa harapan niya ay si Oliver para ibalik ang hustisya sa yumaong. Hiniling ni Oliver kay Martin na sumuko sa mga awtoridad. Kung hindi, dadalhin niya ito sa impyerno. Pagkatapos niyang magsalita, binaril niya si Martin at nasugatan bilang babala. Nang tumingin si Martin kay Oliver, matagal na siyang nawala, ngunit nang matakot si Martin at naghahanda ng sumuko, ang tunay na utak sa likod nito mula sa triad ang lumapit. Hindi lang siya inalo kundi nangako ring aayusin ang babae. Ang abogadong si Laurel ang humahawak sa usaping ito. Lumipat ng eksena si Oliver sa bahay ni Laurel. Pasensya na po sa nangyari noong mga nakaraang araw na ininis ko kayo. Habang nag-uusap sila ni Felicity, biglang may naramdaman si Oliver na may kakaiba. Nang ihahatid na sana niya si Laurel, biglang sumugod ang mga tao mula sa triad. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot mula sa likuran ang bodyguard ni Oliver na si John at sa isang kisap mata. Nakaresolba na ng dalawang asasin at hinarap ang nangungunang asasin ng triad. Ngunit hindi inaasahan na si John, na isang espesyal na sundalo, ay hindi matalo ang babaeng asasin. Mabilis siyang napasailalim sa kontrol ng kalaban, ngunit sa kritikal na sandali, nakasagip si Oliver. Ang babaeng asasin ay nasugatan at nagmadaling tumakas. Dahil sa pangyayaring ito, nagalit si Oliver kay Martin. Nang makita niyang nabigo ang plano, agad niyang inimpake ang kanyang mga gamit at naghandang sumakay sa barko. Ngunit bigla siyang nawalan ng kontak sa kanyang mga tauhan. Nang malaman niyang may nangyari, nagmadali siyang tumakas kasama ang kanyang mga tao. Ngunit mabilis siyang naabutan ni Oliver at binaril siya ng ilang beses, na ikinabot sa kanya sa isang kahoy na bar aisles. Nang tanungin siya ni Oliver, sinabi niya na ang mga bagay na ito ay pinagawa sa kanya ng triad. Ngunit malinaw na hindi ito ang sagot na gusto niyang marinig mula kay Oliver. Ang gusto niyang malaman ay ang tungkol sa pag-upo ni Martin ng mga mamamatay tao. Kaya pagkatapos na barilin ni Oliver ang tuktok ng ulo ni Martin. Sa wakas, sa sobrang takot niya, sinabi na niya ang lahat. Sa sandaling iyon, lumitaw ang nangungunang babaeng mamamatay tao ng triad sa likuran ni Oliver. Pagkatapos ay naglaban silang dalawa hanggang sa tabla ang laban. Dumating ang pulisya matapos makatanggap ng tawag sa krimen. Nang makita nila iyon, nagmadali silang tumakas, ngunit aksidenteng nakita ni Quentin si Oliver na umaalis. Nang makita iyon ni Oliver, binaril niya ng pana ang baril ni Quentin. Sa lalagyan ng kargamento,
At nang lumingon siya, nawala na si Oliver. Nang ihanda niyang kunin muli ang kanyang baril, nakita niya na mayroong voice recorder sa pana. Buksan ng recording, ang pangunahing nilalaman ay inupahan ni Martin ang isang hitman para patayin. Ang tao kinabukasan, iniulat ng balita na si Martin ay naaresto na. Ang kriminal na ito ay sa wakas na parusahan ng batas. At sa oras na ito, binura na rin ni Oliver si Martin sa listahan na iniwan ng kanyang ama. At nagsimulang pumili ng bagong target, at ang susunod niyang target ay si Holder. Ang nagbebenta ng mababang kalidad na kagamitan sa babala sa sunog sa mga mahihirap na tao. Na nagdudulot ng maraming sunog, lumipat ang eksena habang masayang naghahanda si Holder na uminom ng isang baso. Biglang nabasag ang bote ng alak sa kanyang kamay. Nangyari pala si Oliver sa oras na ito, hindi pa alam ni Holder na nasa panganib siya. Binalaan niya si Oliver at tinawagan ang mga gwardya. Pero sinabi ni Oliver, tumawag ka pa. Kahit pa mapunit ang lalamunan mo, walang makakarinig. Pagkasabi nito, ibinato niya ang baril ng gwardya sa sahig. Nang makita iyon, agad na natakot si Holder. Pero noong galit na nagtanong si Oliver, kung ilang tao na ang napatay niya, hindi niya alam na ang sniper sa malayo ay nakatutok na sa kanya. Pumutok ang baril, tinamaan si Holder. Agad na kumilos si Oliver, bumaril ng 2 beses habang nagtatago. Kahit mabilis siyang nag-react, tinamaan pa rin siya ng bala. Nang tumingin siya sa direksyon ni Holden, matagal na itong patay. Nang makita iyon, agad na umalis si Oliver sa pinangyarihan at bumalik sa base. Pagkatapos niyang gamutin ang sugat, agad niyang binura ang pangalan ni Holden, ngunit bigla siyang nahilo. Pagkatapos ay umikot ang kanyang paningin, at agad niyang napagtanto na may lason ang bala. Kaya nagmadali siyang kinuha ang kahon ng gamot at inilagay sa kanyang bibig. Pagkatapos ay binuksan niya ang bote ng tubig at uminom ng ilang lagok. Pagkatapos uminom, agad siyang nawalan ng malay. Pagkagising niya, mula sa mga bakas ng dugo kanina, sinuri niya kung anong uri ng lason iyon matapos malaman na ito ay isang napakabihirang lason. Sa pamamagitan ng computer, mabilis niyang natukoy ang mamamatay tao na madalas gumamit ng lason na ito. Sikat siya bilang nangungunang mamamatay tao. Si Fly, na may palayaw na kamay ng kamatayan, matapos niyang malaman ang impormasyon tungkol sa mamamatay tao. Mabilis na nalaman ni Oliver ang taguan ng kalaban at agad siyang pumunta doon. Ngunit si Fly ay isang nangungunang mamamatay tao. Sa sandaling sinipa ni Oliver ang pinto, natukoy na siya nito at nagsimulang umatake. Sa gitna ng kaguluhan, nakapagpaputok lang si Oliver ng 2 beses patungo sa kalaban. Pagkatapos ng isang pag-ulan ng bala nang tumingin siya sa loob ng bahay para hanapin si Fly, nakatakas na ito. Nang makita ito ni Oliver, hindi siya tumigil, kinuha niya ang laptop na nasira ni Fly at umalis doon. Kinabukasan, pumunta si Oliver sa kumpanya at hinanap si Felicity, na nagtatrabaho sa IT department, at hinilingan siyang kunin ang lahat ng data mula sa laptop ni Fly. Pagkatapos magtanong kay Felicity, nalaman niya na ang laman ng laptop ay mga plano ng istruktura ng isang gusali kung saan magkakaroon ng isang auction. Makikita rito na ang misyon ni Fly, bukod sa pagpatay kay Holder, ay tiyak na mayroon pang ibang layunin. At nagkataon na sa gabing iyon, mayroong isang ball na ginaganap sa gusaling iyon. Ang daming tao at papasok sa sitwasyon na hindi alam kung sino. Ang target ni Fly, gusto niyang protektahan ang target ng mag-isa. Hindi ito magagawa ni Oliver, kaya pumunta si Oliver kay Quentin, na nag-aresto sa kanya at sinabi ito sa kanya. At hinilingan siya na magpadala ng mga tauhan para magbantay, pagkatapos ay umalis siya ng mayabang nang marinig niya ang balita. Kahit na ayaw ni Quentin na makipagtulungan sa berdeng hooded hero. Bilang isang pulis, nagpadala pa rin siya ng mga tao doon upang matiyak ang seguridad. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay sa oras na ito sa kabilang dulo ng radyo. Siya ang mamamatay tao na pumunta rito. Ang mamamatay tao ay hindi lang pinatay ang lahat ng mga tauhan niya sa labas, kundi mabilis din niyang natukoy ang target niya. Ang hindi inaasahan ng lahat ay, ang target ni Fly sa pagkakataong ito ay si Walter, ang stepfather ni Oliver. Sa kritikal na sandali nang bumaril ang mamamatay tao, napansin ito ni Quentin at nagmadaling sumugod para itulak si Walter. Nakita ni Fly mula sa malayo na hindi tumama ang unang putok, nagsimula siyang magpaputok ng walang direksyon. Nang makita ito, nagmadaling tumakbo si Oliver patungo sa hagdan. Kinuha niya ang kanyang gamit at mabilis na umakyat sa itaas. Natagpuan ni Oliver ang mamamatay tao. Agad ding inatake ng mamamatay tao si Oliver. Sa sandaling iyon,
Tabla ang laban ng dalawa. Magkalaban ang kakayahan nilang maglaban, ngunit pagkatapos ng ilang saglit, biglang nawala sa paningin ni Oliver ang mamamatay tao. Ngunit mabilis niyang nakita si Oliver na nagtatago sa likod ng poste. Ngumiti si Fly ng masama pagkatapos ay nagpaputok ng walang tigil. Nang maubos ng mamamatay tao ang bala, sinamantala ni Oliver ang pagkakataon at binaril siya. Pagkalipas ng ilang sandali, wala pa ring gumagalaw. Nang magtaka si Oliver at lumabas para tingnan, nakita niyang patay na ito. Habang nagtataka si Oliver sa lakas ng isang nangungunang asasin, bakit mahina, bigla niyang napansin na may tao sa likod niya. Sa oras na iyon niya nakita na sugatan si John, ang kanyang bodyguard. Inakit ni John ang atensyon ni Fly kaya si Oliver ay madaling nakatapos nito ng napakabilis. Dinala ni Oliver si John na sugatan sa kanyang lihim na base. At agad na naghanap ng lunas para sa lason. Mabilis na ininom ito ni John nang magising si John. Nagulat siyang nalaman na ang Green Arrow na pinag-uusapan ng lahat ay si Oliver. Nangyari pala, sa pagtatangkang pagpatay na ito, napagtanto ni Oliver na tila may nagtatago sa likod ng mga target niya na isang napakalaking puwersa, at mag-isa ay hindi pa siya sapat para pabagsakin ito. Kaya kailangan niyang humanap ng tutulong sa kanya, malinaw. Si John, na galing sa Special Forces, ay isang magandang pagpipilian. Ngunit nang malaman niya ang katotohanan, inakala ni John na ilegal ang paggawa nito. Kaya hindi siya pumayag sa hiling ni Oliver. Pagkaalis ni John, mabilis na natukoy ni Oliver ang susunod na target. Susunod, isang taong nagbebenta ng mga nakal-alasong gamit sa lugar ng mga mahihirap, dahil ang babaeng empleyado niya ay nagsumbong sa kanya, kaya brutal niyang pinatay ito. At sinisi pa ang asawa nito na si Peter. Dahil sa kumpletong ebidensya ng krimen, si Peter ay nahatulan ng kamatayan. Para mailigtas ang inosenteng si Peter, kailangan muna nilang hanapin ang isang abogado. Kaya naman, pumunta si Oliver sa kanyang dating kasintahan na si Laurel. At biglang nakita ang alamat ng Green Arrow. Hindi maiwasan ni Laurel na makaramdam ng tensyon matapos niyang malaman ang layunin ni Oliver. Bumaba ang kanyang pag-iingat at pumayag siyang tanggapin ang kasong ito. Ngunit nang lumingon siya, umalis na pala si Oliver. Ngunit mabilis silang muling nagkita. Dahil sa mga pahiwatig na nakuha ni Laurel kay Peter, nalaman ni Oliver na noong araw na pinatay ang asawa ni Peter, inireklamo niya ang kanyang boss na si Jason. At alam ng lahat ng tauhan ni Jason ang lahat ng ito. Ngunit noong araw na nagbigay siya ng testimonya sa korte, pinalitan niya ang kanyang pahayag. Nagpapalit ng eksena, naghahanda ang manager na umuwi, nang bigla siyang may naramdamang tumama sa kanyang leeg. Nang matanggal niya ang bagay sa kanyang leeg, bigla siyang nawalan ng malay. Nang magising siya, nakita na lang niya ang sarili niyang nakatali sa riles ng tren. At sa harap niya ay si Oliver na nakasuot ng Green Arrow costume. Nagbigay si Oliver ng dalawang pagpipilian. Una, sabihin ang katotohanan sa kanya, o ikalawa, maghintay na lang na dumating ang tren. Sa takot, mabilis niyang isinumbong ang lahat. Kasabay nito, sinabi rin niya kay Oliver na noong araw na may nangyari sa asawa ni Peter, siya. Naibigay ko na sa kanya lahat ng papeles, at nasa bag na niya ngayon ang mga numerong iyon. Pagkatapos makuha ang sagot na gusto niya, nagtungo si Oliver sa bag ng manager. At sa oras na iyon, malapit nang dumating ang tren sa kinaroroonan niya. Ginamit ni Oliver ang pana para putulin ang mga tali. Sa huli, tinakat din siya ng ibang tao. Ayaw na rin ni Oliver na pahirapan pa siya. Mabilis na naibigay ni Oliver ang mga papeles kay Laurel. Hindi inaasahan na nang dalhin niya ang mga papeles na ito sa hukom. Ginamit ng hukom ang dahilan na ang mga papeles na ito ay patunay lamang na ang manager gumawa ng maling testimonya para patunayang inosente si Peter. Para tanggihan ang apela, wala nang ibang paraan. Si Laurel lang ang magsabi kay Oliver tungkol dito at sabihing tapos na ang lahat. Wala nang makakapagligtas kay Peter maliban sa salarin na si Jason. Kusang umamin sa krimen, pero imposible iyon. Ngunit hindi niya alam na sa harap ng isang taong tulad ni Susa, isang demonyo sa impyerno tulad ni Oliver, walang imposible. Sa harap ni Oliver, lumitaw si Jason at hiniling na kusang umamin siya sa krimen. Ngunit alam niyang kapag umamin siya ay tiyak na mamamatay siya. Wala na siyang mawawala pa ngayon. Nakita ito ni Oliver at walang sinabi. Agad siyang nagpana at ipinako ang kamay nito sa pader. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Jason. Kaya kinuha ni Oliver ang telepono mula sa kanya. Mula sa pag-uusap nina Jason at ng kanyang mga tauhan, makikita na.
nagpadala sila ng mga tauhan upang pasukin ang bilangguan at patayin si Peter. Nang malaman ng balitang ito, hindi nagdalawang isip si Oliver, sinuntok niya si Jason hanggang sa mawalan ng malay, pagkatapos ay tumakbo patungo sa bilangguan. Ngunit sa oras na iyon, ang mga tauhan ni Jason sa kulungan ay nagsimulang kumilos. Sa loob ng ilang sandali, nagkagulo ang loob. At nagkataon na sa oras na iyon, si Laurel ay pupunta kay Peter para mag-imbestiga pa. Sa kritikal na sandali, nagbihis si Oliver bilang pulis na nagbabantay sa kulungan. Pagkatapos ay nakarating siya sa oras para iligtas ang dalawang tao. Pagkatapos, mabilis silang tumakbo patungo sa pintuan ng kulungan. At nang malapit na silang makarating sa pintuan, biglang sinuntok at pinatumba si Oliver ng isang tulisan na nagtatago sa isang sulok. Pagkatapos ay itinulak niya si Laurel sa net at pagkatapos ay ibinagsak niya ito sa lupa. Ngunit ang bugoy na ito ay nakatagpo kay Oliver, kaya tapos na siya. Nang makita niyang inaapi ni Oliver si Laurel, agad siyang nagalit. Mabilis niyang ibinagsak ito sa lupa at pagkatapos ay pinagsuntok niya ito ng malakas sa mukha. Nang makita niyang malapit nang mamatay ang bugoy, mabuti na lang at mabait si Laurel kaya pinigilan niya ito. Kaya nailigtas ang buhay nito. Sa sandaling iyon ay dumating ang maraming pulis. Sinamantala ni Oliver ang pagkakataon upang umalis sa kulungan. Nang umalis si Oliver sandali, natagpuan ni Quentin, ang ama ni Laurel, siya at sabay na nagbigay sa kanya ng magandang balita. Ang mga tauhan ni Jason na nahuli ay nagtapat na lahat. Sila ay inutusan ni Jason na patayin sina Peter at ang kanyang asawa. Sa wakas ay napatunayan na inosente si Peter at pinalaya na siya. At si Jason ay haharap sa parusa ng batas. Paglipat ng eksena, pumunta si John para hanapin si Oliver. Pagkatapos ng masusing pag-iisip, pumayag siyang sumama kay Oliver. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumugod ang pulisya sa bahay at dinakip si Oliver. Sinabi ni Quentin kay Oliver na pinaghihinalaan nila siyang ang Green Arrow. At nakuha na nila ang ebidensya na nagpapatunay na siya nga ang Green Arrow. Pagkatapos ay agad siyang ikinulong, ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay pagkatapos arestuhin si Oliver, sa harap ng matibay na ebidensya, hindi lang siya hindi umamin, kundi sinabi pa niyang siya ay inosente. Gayunpaman, bago pa man malinaw na maimbestigahan ang lahat, binigyan pa rin siya ng hukom ng pagkakataong makapagpiyansa. Pansamantalang umuwi muna siya para hintayin ang hatol. Sa madaling panahon, dumating ang pulisya sa bahay at nagkabit ng electronic ankle monitor kay Oliver. Kasabay nito, binabantayan siya buong araw. Ngunit kung ganito lang, ang pagkakakulong niya, ayun ay mangyayari rin, ngunit hindi alam ng lahat na. Ang lahat ng ito ay nasa plano ni Oliver. Mabilis niyang ipinatawag si John sa bahay. Sa pakikipag-usap kay John, nalaman niya na ang ebidensyang hawak ng pulisya ay sadyang iniiwan ni Oliver. Ang layunin ay para arestuhin siya ng pulisya. Lumabas na inakala niyang dahil kaka-rating lang niya sa syudad. Hindi pa nagtatagal, may lumabas ng Green Arrow sa syudad. Sa kalaunan, magdududa ang ibang tao. Upang maalis ang pagdududa, nakaisip na siya ng paraan para arestuhin siya ng pulisya. Pagkatapos, sa panahong ikaw ay nakakulong, si John ay lilito bilang ang Green Arrow. Kaya hindi lamang ito mag-aalis ng pagdududa sa iyo, kundi pati na rin ang lahat ay hindi ka na maiuugnay sa Green Arrow. Pagkatapos mong sabihin ang buong plano kay John, pinili mo na rin ang susunod na target para kay John. At sinabi mo kay John, ito ay isang transnational arms dealer. Sa pagkakataong ito, may dala siyang malaking dami ng armas papunta sa syudad na ito, na may napakalaking pinsala kung papayagan nating magtagumpay ang kanyang bentahan ng armas. Ang buong lungsod ay magiging lubhang mapanganib. Lumipat sa eksena kung saan ang kriminal ay kasalukuyang nakikipagtransaksyon sa mga tulisan. Biglang namatay ang ilaw sa bodega. Nang makita ito, agad na tumakas ang mga ito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang Green Arrow Hero. Matatag ang kanyang paglakad, at hindi nagtagal ay naubos na niya ang lahat ng mga tulisan. Nang itaas niya ang kanyang ulo, si John pala, hindi nagtagal ay nakatanggap si Oliver ng tawag mula kay John. Habang nag-uusap sila, may kumatok sa pinto ng silid. Si Oliver ay talagang lumapit sa pintuan para tingnan, ngunit nang buksan niya ito, sa labas ay may isang mamamatay tao. Mabuti na lang at nakareact siya agad. Pagkatapos nito, naglaban sila ng mamamatay tao. Habang naglalaban, kahit na si Oliver ang may kalamangan, hindi sinasadyang naitulak niya ang mamamatay tao sa lugar kung saan nahulog ang baril. Nang ihanda ng mamamatay tao ang baril para barilin siya, bigla siyang tinamaan ng bala at bumagsak.
Hindi inaasahan, nakarating si Quentin sa oras para iligtas si Oliver. Nalaman na si John pala ang nagpanggap bilang Green Arrow na lumitaw sa lungsod. Kaya mabilis na nalinis ang pangalan ni Oliver, at si Quentin ay nakatanggap ng utos na palayain. Si Oliver, hindi niya inaasahan na sa pagdating niya rito ay aksidenteng nailigtas niya si Oliver. Ngunit ang mas ikinagulat niya pa ay pagkaraan lamang ng sandali, ang ina ni Oliver ay biglang nagalit at pumunta sa isang opisina. At malakas na kinwestiyon ang lalaki sa loob. Mula sa pag-uusap ng dalawa, nalaman na ang pumatay kay Oliver ay ipinadala ng lalaking ito. Pagkatapos na patuloy na magpaliwanag ang lalaki, kahit hindi na nag-obla pa ang ina ni Oliver, bago umalis. Patuloy pa rin siyang nagbabala sa kabilang panig na huwag galawin ang kanyang anak. Ngunit sa nagdaang pag-uusap ay madaling mapansin, na ang ina ni Oliver ay tiyak na mayroong relasyon sa lalaking ito. Palad eksena tatlong magnanakaw na may suot na maskara ang nagnanakaw sa bangko. Habang sila ay bali-balitang nagwawaldas ng pera, hindi nila alam na sa mga bihag dito, mayroong isang pulis at sa sandaling naghahanda ang pulis na arestuhin ang mga magnanakaw. Pinigilan siya ng teller sa tabi niya. Pagkatapos kong ipakita ang aking ID card, ang teller ng bangko ay naglabas ng malakas na tunog dahil sa sobrang tensyon, na nakakuha ng atensyon ng mga magnanakaw. Ang walang awang mga magnanakaw ay walang pag-aalinlangan na binaril ang pulis. Ang magnanakaw na nasa loob ay nagmadaling lumabas nang marinig ang putok ng baril. Nang makita iyon, agad siyang nagsalita at sinigawan ng kanyang mga kasabwat. Sa sandaling iyon, dumating ang maraming pulis. Ngunit habang ginagamit ng pulis ang loudspeaker para tawagin ang mga magnanakaw na sumuko, biglang may lumabas na maraming tao na nakasuot ng maskara mula sa bangko. Maghihintay ang mga pulis pagkatapos nilang suriin ang lahat ng mga taong tumakbo palabas. Pagkatapos ay saka sila pumasok sa bangko, tumakas ang mga magnanakaw sa pamamagitan ng tunnel na inihanda nila ng maaga at lumipat ng eksena sa oras na ito. Sina Oliver at John ay nagsasanay ng one-on-one. Pagkatapos nilang matapos mag-ensayo, aksidenteng napanood nila ang balita tungkol sa pagnanakaw sa bangko. Hindi inakala ni John na maliban sa mga target na nasa listahan, wala siyang pakialam sa ibang bagay kahit pa pinilit siya ni John. Hindi pa rin niya mababago ang isip ni Oliver. Ngunit nang makauwi na si Oliver, biglang tumawag si John. Sinasabi na may isang tao sa listahan na dahil sa takot na siya ang mapili ay nagpakamatay. Ngayon ay nasa ospital siya at dahil sa balita, nagmadaling pumunta si Oliver sa ospital. Ngunit nang dumating siya sa ospital, nalaman ni Oliver na niloko siya ni John. Ang pulis na binaril ng mga magnanakaw ay hindi pa pala patay. Malubha lang siyang nasugatan at kasalukuyan siyang nasa kritikal na kalagayan. Hindi lang iyon, para mas maging maayos ang paggamot sa kabilang panig, ginamit ni John ang credit card na ibinigay sa kanya ni Oliver, upang ilipat ang kabilang panig mula sa ospital ng bayan patungo sa ospital ng lungsod. Sa mismong sandaling iyon, ang asawa ng nasugatang pulis ay lumapit sa kanila upang magpasalamat. Nang matanggap niya ang pasasalamat nito, si Oliver ay nakaramdam ng matinding simpatiya. Isang pulis ang nasugatan habang ipinagtatanggol ang hustisya. Hindi lang siya agad nabigyan ng pinakamahusay na paggamot, higit pa rito, ang salarin ay malaya pa ring gumagala, kung hindi sana nagmadaling kumilos ang pulis na iyon upang ipagtanggol ang hustisya. Hayaan mong ako na ang pumalit sa pulis na iyon para ipaglaban ang katarungan. Sa gitna ng tahimik na hating gabi, umakyat siya sa pader at pumasok sa istasyon ng pulisya. Sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang dalawang pulis na papalapit sa kinaroroonan niya. Hindi nataranta si Oliver at naghintay na lumapit ang dalawang pulis. Sa pagkakataong ito, nakasakay na siya sa bubong. Nang tuluyang umalis ang mga pulis, kalmadong lumapit si Oliver. Sa monitor ng computer ng istasyon ng pulisya, mabilis niyang isinaksak ang USB at mabilis na nag-operate. Hindi nagtagal, nakopya na ang mga file sa computer papunta sa USB. Sa huli, matagumpay siyang umalis. Lumabas na hindi nagtagal bago sina Oliver at John. Sa CCTV ng bangko, nakita namin ang magnanakaw na sinasaktan ang manager ng bangko na may suot na singsing. Iyon ay singsing ng isang universidad, basta't makita lang ng malinaw ang mga letra. Sa singsing, malalaman na kung saang universidad nag-aaral ang salarin. Ngunit kahit ay zoom in nila ang imahe, hindi pa rin makita ang mga letra sa singsing. Buti na lang, noong sinaktan ng magnanakaw ang manager ng bangko, nag-iwan ito ng marka sa mukha niya na tiyak na kukunan ng litrato ng pulisya para maging ebidensya. Iyon din ang dahilan kung bakit pumasok si Oliver sa istasyon ng pulisya para nakawin ng impormasyon.
Nangyari nang napakabilis sa pamamagitan ng ebidensyang nakalap ng pulisya. Nakita nila ang inisyal na nakaimprenta sa mukha ng tagapamahala ng bangko. Kasabay nito, nalaman nila ang paaralan ng salarin. Matapos itugma ni Oliver ang lahat ng estudyante sa paaralan. Batay sa tinatayang taas at edad ng salarin, mabilis nilang natukoy na si Kylie ang salarin. Ngunit bago pa man siya mag-grade 12, nag-withdraw na si Kylie sa paaralan. At mula noon ay tuluyan na siyang naglaho, kasama ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. At ang bilang ng mga nagnakaw sa bangko ay nagkataong tumugma sa bilang ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Kasabay nito, nalaman din ng grupo ni Oliver na ang nanay ni Kylie ay ang bank teller na nakakuha ng atensyon ng mga magnanakaw sa naganap na pagnanakaw. Ngunit bago pa man sila makapag-imbestiga pa ng mas malalim, sinimulan na ng mga magnanakaw ang kanilang pangalawang aksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila kasing swerte ng nakaraan. Nang matapos silang magnakaw at naghahanda ng umalis, napigilan sila ng pulisya sa tamang oras. Matapos ang isang matinding sagupaan, naghanda ang mga magnanakaw na tumakas sa ibang ruta. Sa sandaling iyon, lumitaw si Oliver at binaril ng pana ang supot ng pera na hawak nila. Ang supot ng pera ay mahigpit na damaykit sa lupa nang makita nilang nagsisimula ng kumugkob ang pulisya. Kahit hindi sila kontento, wala nang magawa ang mga magnanakaw kundi tumakas. Pagkaalis ng mga magnanakaw, hindi na rin nagtagal si Oliver. Matapos niyang basagin ang ilaw sa kisame, umalis siya ng mayabang. Sa pagkakataong ito, kahit hindi niya nahuli ang mga magnanakaw, nagtagumpay naman siyang mapigilan sila. Pagkatapos, para makakuha pa ng mas maraming impormasyon, dinala ni Oliver si John sa kumpanya para humingi ng tulong kay Felicity. Gamit ang mga larawang ibinigay, mabilis na nahanap ni Felicity ang mga record na kailangan niya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, ayon sa sinabi ni Felicity, ang lalaki sa larawan ay si Derek, dati siyang empleyado ng tatay mo. Bukod pa rito, dahil noong taong iyon ay ipinaupo ng tatay mo ang pabrika. Naging dahilan nito para mawalan ng trabaho ang 1,500 manggagawa, kabilang na si Derek. Hindi lang iyon, dahil sa butas sa kontrata ng tagapamahala ng construction site, lahat ng manggagawa ay natanggal ng walang kahit anong bayad pinsala o pensiyon. Sa isang iglap, wala na silang matirhan at nagpalaboy-laboy. Nang malaman niya ang lahat, labis na naapektuhan si Oliver sa ginawa ng kanyang ama. Nagpasya siyang itama ang pagkakamali ng kanyang tatay. Kaya bibigyan ko si Derek ng pagkakataong magsimula muli. Pagkatapos, nang makuha ang pahiwatig, nagpunta si Oliver sa lugar kung saan madalas nagtitipon ang mga dating manggagawa ng kanyang ama. At nang mahanap si Derek, taos-puso siyang humingi ng tawad para sa pagkakamali ng kanyang ama. Pagkatapos ay sinabi niyang gusto niyang bigyan si Derek ng bagong trabaho. Ngunit tinanggihan siya ng kabilang panig, ngunit bago umalis, lihim na naglagay si Oliver ng isang listening device sa bag ni Derek. Pagkatapos umalis, nalaman ni Oliver ang pag-uusap ng pamilya sa pamamagitan ng pakikinig. Alam na ni Derek na matagal na niyang ayaw gawin ang mga ilegal na bagay na ito. Ngunit hindi sumuko ang anak ni Kylie kaya wala na siyang magawa, kaya naghanda na lang siya para sa susunod na pagkilos. Una, pinatulog nila ang mga gwardya, pagkatapos ay ginamitan nila ng bomba ang pinto ng imbakan ng pera. Ngunit habang papasok sila at mabilis na nagwawaldas ng pera, biglang may narinig na ingay sa labas kaya ang anak ni Derek ay lumabas para tingnan at binaril siya ni Oliver na naghihintay sa labas. Pagkatapos ay nag-away sina Kylie at Oliver ngunit paano tatalunin ni Kylie si Oliver, mabilis siyang natalo. Siya ay patuloy na pinipigilan ni Oliver. Sa sandaling ito, ang bodyguard na kaka-rating lang ay nagising at kinuha ang baril. Nang handa na siyang paputukan, mabilis siyang pinigilan ni Oliver. Ngunit sa oras na iyon, hindi alam ni Derek kung ano ang nangyayari. Bigla siyang sumugod at napatamaan ng bala ng bodyguard. Sa huli, namatay si Derek para iligtas ang kanyang anak. Dahil dito, labis na nagdamdam si Oliver, at dahil din dito, nagdusa ang buong pamilya ni Derek. Dahil sa kanyang ginawa, hindi nagtagal, dumating ang mga gangster sa isang noodle shop para maningil ng protection. Tinanong ng may-ari ng noodle shop, hindi ba't nagbayad na sila? Ngunit nagbigay ng dahilan ang gangster na dahil may problema sa kalinisan ang noodle shop, kailangan nilang magbayad muli. Nang marinig iyon, sinabi ng kawawang may-ari ng noodle shop na dahil sa komplikadong sitwasyon ng epidemya at pagtaas ng presyo, wala na siyang kahit isang sentimo sa bahay, ngunit hindi ito pinansin ng mga gangster.
Itinulak nila ang lahat ng tubig at alak sa mesa sa sahig. Pagkatapos ay inutusan nila ang kanilang mga tauhan na dakpin ang may-ari ng noodle shop. Kasunod nito, naghanda silang putulin ang kamay ng lalaki, ngunit sa kritikal na sandali, biglang nabasag ang ilaw ng noodle shop. Pagkatapos, may isang anino na pumasok sa tindahan. Ang dumating ay si Oliver, ngunit sa oras na iyon, may isa pang tao ang lumitaw. Kasabay nito, pinaputukan niya ang mga gangster at ipinadala sa impyerno. Nang makita ito ni Oliver, agad niyang pinigilan ang kalaban, pagkatapos ay nag-away silang dalawa. Ang kalaban ay hindi katapat ni Oliver, hindi pa nakakagawa ng ilang suntok ay tinanggal na ni Oliver ang hood nito. Ngunit pagkatapos makita ng malinaw ang mukha ng kalaban, labis siyang nagulat, nalaman niyang ang taong iyon ay isang kakilala niya. Nalaman na hindi nagtagal pagkatapos, bumisita si Oliver sa kumpanya ng kanyang ina. At nagkataong nakita niya ang kanyang ina na may kausap, ngunit habang sila ay nag-uusap, isang mamamatay tao ang biglang lumitaw. Hindi pa nakakapagsalita si Oliver para paalalahanan siya, ang kausap ng kanyang ina ay binaril at napatay. Ngunit ang kanyang ina ay walang nangyari, pagkatapos ay hinabol siya ni Oliver. Ngunit sa huli ay nakatakas pa rin ang kalaban. Lumipat ng eksena, bumalik si Oliver sa lihim na base pagkatapos ng ilang investigasyon, nalaman niya na ang biktima ay ang taong kakatapos lang makipagtulungan sa kumpanya ng kanyang ina, at ang amo ng kumpanya ng kabilang panig. Si Frank ay hindi lang amo ng kumpanya ng arkitektura, kundi isa ring mafia boss, kaya marami siyang kalaban. Para malaman kung sino ang nasa likod nito, pagkatapos mag-usap, nagpa siya sina Oliver at John na pasukin ang organisasyon ni Frank. Kaya't pagkatapos noon, nagpanggap si Oliver na taga-kumpanya ng ina niya para makipagkita kay Frank. Natuwa si Frank nang makita si Oliver dahil ang proyektong pagtatatrabahuhan sana ng kumpanya ng ina ni Oliver at ng kumpanya ni Frank, kung magtatagumpay na mapirmahan, ay magliligtas sa kumpanya niya mula sa pagkalugi. Kaya naman, kailangan niyang makasama si Oliver. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, isang magandang babae ang lumapit, at nang makita ito ni Oliver, nagliwanag ang mga mata niya. Palay anak pala ito ni Frank, at lumapit siya para batiin ang kanyang ama dahil kailangan na niyang umalis. At nang payuhan ni Frank ang anak na mag-ingat sa labas. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ng kanyang tauhan sa kanya na may napakahalagang bagay. Kailangan niyang personal na asikasuhin pagkarinig nito. Agad na sinabi ni Oliver na bibisitahin niya ito kinabukasan. Ngunit paano hahayaan ni Frank na makalampas ang malaking isda na si Oliver? Pagkatapos ay hinayla niya ang kanyang anak sa loob ng silid, hindi inaasahang dahil gusto niyang makuha ang kasunduang ito. Pinapanta ni Frank ang kanyang anak na sumama kay Oliver kumain. Mabilis na lumitaw ang dalawa sa isang restaurant. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, si Oliver, nakatanggap ako ng tawag mula kay John, sinabi niya sa telepono na may mahalagang bagay siyang kailangang pag-usapan sa iyo. Kaya't ibinaba ko ang telepono, naghanda akong magbayad, at umalis na. Hindi ko inaasahan na si Helena mismo ang kusang hahawak sa kamay ni Oliver. Dahil dito, mabilis na tumibok ang puso ni Oliver. Ngunit bilang isang taong may matibay na kalooban, tumayo pa rin si Oliver at umalis sa restaurant. Pagkaalis sa restaurant, agad na tinawagan ni Oliver si John. Sinabi ni John sa kanya na ang mga tauhan ni Frank ay nagwawala at pumupunta sa bawat bahay para maningil ng proteksyon. Mayroon ng 5 tao ang na-hospital dahil sa pambubugbog, at ang susunod na malas na biktima ay ang may-ari ng tindahan ng noodles. Si Oliver ay nagmadaling pumunta sa noodle shop na sinabi ni John. Sa oras na malapit ng patayin ng may-ari, si Oliver ay dumating sa tamang oras para iligtas siya. Ang mga sumunod na pangyayari ay alam na natin. Ngunit hindi inakala ni Oliver na ang mamamatay tao na matagal na niyang hinahanap ay si Helena, ang babaeng kasabay niyang naghapunan. Ang mas ikinagulat ni Oliver ay ang mga taong kinakalaban niya ay mga tauhan ng kanyang ama. Ang isa ay tagapagtanggol ng katarungan, ang isa naman ay mapaghiganti dahil sa pag-ibig. Ngunit silang dalawa ay sabay na dinukot. Ang hindi inaasahan ng dalawa ay ang kumuha sa kanila, ay ang tauhan pala ng ama ni Helena. Lumabas na dati noong sila ay nag-away sa noodle shop, nahulog ang kwintas ni Helena doon, at aksidenteng napulot ng tauhan mismo ng kanyang ama. Dahil sa usapan ng dalawa, nabunyag ang nangyari. Nang maunawaan ni Oliver sa tabi nila kung bakit, labis na kinamumuhian ni Helena ang kanyang ama. Lumabas na, dahil hawak ng kasintahan ni Helena ang ebidensya ng krimen ng kanyang ama, ay namatay sa kamay ng kanyang ama na walang awa.
Pagkatapos ay sinimulan ni Helena ang landas ng paghihiganti. Determinadong pabagsakin ang kanyang ama para ipaghiganti ang kanyang kasintahan. Nang inihahanda na ng mga gangster na ipadala si Helena sa impyerno. Nakawala si Oliver sa mga tali at nailigtas siya, pagkatapos ay nakawala rin si Helena at sumabak sa laban. Hinarap ang dalawang nangungunang mamamatay tao ng mga gangster. Hindi sila mahalaga, hindi nagtagal ay madali silang pinatumba ng dalawa. Pagkatapos ay umalis sila ng mayabang, lumipat ang eksena kung saan lumitaw si Oliver sa bahay ni Helena. Hindi inaasahan ni Oliver na si Helena ay sa pamamagitan ng kanyang estilo ng pakikipaglaban. Nahulaan niyang ikaw ang Green Arrow ngunit hindi naman pinansin ni Oliver. Pumunta siya rito para payuhan si Helena na itigil na ang pagpatay para sa paghihiganti. Ngunit hindi nakinig si Helena bagkus ay kinwestiyon pa niya si Oliver. Nang tanungin, hindi nagpaliwanag si Oliver kundi ginamit ang sarili niya. Para kumbinsihin si Helena kaya naman natural na inialay niya ang sarili niya sa kanya. Sa ganoong paraan, nagkasama ang dalawang nag-iisa. Hindi inaasahan, sa hating gabi nang magising si Helena, nag-iisa siyang umalis ng bahay. Ngunit hindi niya alam na hindi pala natulog si Oliver habang si Helena ay nasa labas at naghahanda na barilin hanggang kamatayan ng isang grupo ng mga gangster. Dumating si Oliver sa tamang oras para pigilan siya ng mga gangster. At nakatakas ang mga ito, na ikinagalit ni Helena. Ngunit sinabi ni Oliver sa kanya na ang pakikipaglaban para sa katarungan ay hindi nangangahulugang kailangan mong pumatay. Upang lubos na mabago ang pag-iisip ni Helena. Kaya nagpa siya si Oliver na isama si Helena upang harapin ang kanilang susunod na target. At ang susunod na target ni Oliver ay ang tauhan ng ama ni Helena. Ngunit bago sila umalis, mayroon siyang isang tanging kahilingan sa kanya. Iyon ay ang hindi pagpatay. Lumipat sa isang pagawaan, gumagawa ng droga, isang gangster ang nagpapakilala. Nang todo sa mamimili ang paninda niyang hawak, ngunit biglang namatay ang ilaw sa pagawaan. Kaya agad siyang nagpadala ng tauhan para mag-imbestiga. Pagkatapos ay narinig ang isang nakaririmarim na sigaw, sabay na dumating si Green Arrow at Helena. Pagkatapos ay nakipaglaban sila sa mga gangster. Hindi nagtagal ay nakontrol nila ang pinuno. Pagkatapos ay dumating ang pulisya at dinala silang lahat sa istasyon. Sa ganoong paraan, nalutas nila ang problema sa mga kriminal nang walang napapatay. Natalo ang isang bahagi ng kapangyarihan ng ama ni Helena, at pagkatapos ng lahat ng ito, sa wakas ay nagbukas ng puso si Helena. Nagsimula siyang unti-unting bitawan ng kanyang pagkapit, ngunit si Oliver, hindi niya inasahan na ang susunod na mangyayari ay magiging sanhinang pagkawasak ng lahat ng kanyang pagsisikap. Noong sandaling iyon, nag-date sina Oliver at Helena at nagpunta sa isang hotel para kumain. Nagkataon silang nakasalubong ang dating kasintahan ni Oliver na si Laurel at si Tommy. Ang kasalukuyang kasintahan ni Laurel. Kaya naman, napakamagalang na inanyayahan sila ni Oliver na magsama-sama sa pagkain. Hindi inaasahan na pinansin ni Laurel ang pagpigil ni Tommy. At pumayag kay Oliver, kaya apat silang umupo sa isang mesa. Ngunit habang kumakain, nakita ni Helena na masayang nag-uusap sina Laurel at Oliver, na nagdulot ng selos kay Helena, kaya umalis siya sa restaurant at agad na nakipaghiwalay kay Oliver. Ang pag-ibig na dumating at umalis na parang hangin, kagabi ay nagmamahalan pa, ngayon ay magkahiwalay na. Ang pangyayaring ito ay nagpabalik sa dating pagka-obsess ni Helena, na muli nitong pinasiklab, kaya pumunta siya sa isang base ng Triad. Bago pa man makareact ang mga tulisan, binaril na niya ang mga ito hanggang sa mamatay. Nang pagdating sa harapan ng boss ng Triad, ay hinintay pa niyang matapos magbigay ng huling habilin ng kalaban bago niya ito tuluyang isinadya sa impyerno. Pagkatapos ay lumapit siya sa taong sinadya niyang patawarin. At sinabing lahat ng ito ay utos ni Frank. Nang mapagtanto ni Oliver na may nangyayari ay nagmadali siyang pumihil ngunit huli na ang lahat. Hindi lamang nagtagumpay ang plano ni Helena kundi pati na rin ang mga tauhan ng Triad. Ay sinimulan ng salakayin ang mansyon ni Frank. At sa sandaling ito, nang malaman ni Frank na may nangyayari ay nagmadali siyang tumakas dala ang mahahalagang dokumento. Ngunit hindi inaasahan ni Frank na paglabas niya palang ng pinto ng silid, ay nahuli na siya ng nangungunang asasin ng Triad. Sa sandaling iyon ay dumating si Oliver sa tamang oras at sinaktan ang babaeng asasin. At iniligtas si Ginoong Frank, na agad sinamantala ang pagkakataon upang tumakas. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi pa siya nakakalayo ng malayo ay tinamaan siya ng palaso sa binti. Ang mas nakagulat sa kanya ay ang taong bumaril sa kanya, ay si Helena, na naghihiganti para kay Michael.
Alam mo bang pinatay mo ang kanyang ama? Sinabi na sa akin ni Sabati, ginawa ko iyon para protektahan ng pamilya. Ngunit nang maghahanda si Helena na ihatid ang kanyang ama sa kabilang buhay, dumating si Oliver at binaril ang pana mula sa kamay niya. Nagalit siya at agad na lumapit kay Oliver para makipaglaban sa kanya. Habang nag-aaway silang dalawa, pinulot ni Frank ang pana sa lupa at naghintay. Nang mapansin ito ni Oliver at sinubukang pigilan, huli na ang lahat. Kaya't mabilis niyang pinatulog si Frank at tumakbo patungo kay Helena. Babuhitan siya palayo. Mabuti na lang at hindi tinamaan ng palaso ang mahinang bahagi ni Helena, at ang kanyang ama ay kailangang harapin ang parusa ng batas. Sa wakas ay makakaganti ka na para sa iyong minamahal. Gaya ng inaasahan mo, hindi nagtagal at tinawagan ng isang bumbero ang kanyang mga kasamahan para humingi ng tulong. Ngunit hindi inaasahan, nang lumapit ang kanyang kasamahan, nagbuhos ito ng kung anong likido sa kanya. Nang matakpan ng likido ang buong katawan niya, nagsimula ring magliyab ang buong katawan niya. Hindi nagtagal, ipinagbigay alam ng pulisya at ng pinuno ng bumbero ang balita sa kanya. Ang bomberong iyon ay namatay, para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Nang marinig niya ang balita, labis siyang nasaktan, hindi niya lubos na matanggap na ang kanyang kapatid na lalaki na. Ilang beses nang sumabak sa apoy ay iiwan na siya ngayon. Hindi nagtagal, pumunta siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Laurel para sabihing hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang kapatid kundi ito ay pinatay. Dahil nang imbestigahan niya, natuklasan niyang ang firesuit ng kanyang kapatid ay puno ng dagta ng pino. Ngunit nang tanungin niya ang manager ng pabrika, walang dagta ng pino sa pabrika na nasunog. Samantalang ang damit ng bumbero ay kayang tiisin ang temperatura na umaabot sa 500 degrees. Ngunit sinabi ng forensic doctor na ang temperatura sa sunog ay hindi lalampas sa 260 degrees. Kaya bakit mas mataas ang temperatura ng apoy sa kanyang kapatid kaysa sa temperatura ng apoy sa sunog? Kaya naman, humingi siya ng tulong kay Laurel. Nang matuklasan ni Laurel ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-iimbestiga ng kanyang ama, agad siyang pumunta upang kausapin ang kanyang ama. Ngunit hindi inakala ni Laurel na walang nakikitang kainahinala si Quentin sa kasong ito. Ngunit sinabi ni Laurel sa kanyang ama na batay sa kanyang imbestigasyon. Noong nakaraang linggo, may isa ring bomberong namatay sa sunog. Bukod pa rito, may nakita ring resin sa katawan ng biktima. Pagkatapos marinig ito, sinabi ni Quentin na ang mga bumbero ay may sariling investigative team. Hindi sila nasa ilalim ng jurisdiksyon ng pulisya. Kaya't hindi talaga niya matutulungan ang kaibigan ni Laurel. Pagkasabi nito, agad siyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan, kaya nagpa siya si Laurel na gamitin ang dating paraan ng komunikasyon, para tawagan ang Green Arrow na si Oliver, ang Green Arrow. Natanggap ni Oliver ang tawag ni Laurel ngunit hindi pa siya nakakapagsimula ng imbestigasyon. Sinabi ni John sa kanya na may isa pang sunog sa lungsod, upang matiyak na walang masasaktan sa sunog na ito. Nagmadali si Oliver doon. Nagbago ang eksena sa gitna ng apoy, biglang may sumuntok sa isang bumbero. Buti na lang at nakahabol siya sa railing sa tabi. Sa sandaling iyon ay dumating si Oliver ngunit hindi pa siya nakakilos para iligtas. Ang bomberong iyon ay napasabak sa gitna ng apoy. Paglapag ni Oliver, agad siyang nakipaglaban sa mamamatay tao. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakasabay sa kanyang bagong kalaban at ilang suntok pa lang ay natalo na siya nito. Ngunit sa kabutihang palad, nang umalis ang salarin, nakita niya ang tato ng alitaptap sa kamay nito. At ang tato na ito ay eksklusibong tato ng mga bumbero. Ito ay nagpapatunay na ang salarin ay isang bumbero. Batay sa ebidensyang ito, nag-imbestiga sina Oliver at John. Mabilis silang nakapag-imbestiga at nalaman na ilang taon na ang nakalipas sa isang sunog. Mayroong 34 na sibilyan sa lungsod at 6 na bomberong nasawi. Ngunit sa paglilinis ng pinangyarihan, may isang bangkay ng bumbero na hindi mahanap. Ipinakita ang grupo ni na Oliver at Laurel na tumutulong sa mga kamag-anak ng nasawing bumbero. At nag-organisa ng isang fundraising party para sa kanila. Ngunit nang nagpapasalamat ang pinuno ng mga bumbero sa kanila, biglang may lumitaw na isang mamamatay tao na nakasuot ng uniforme ng bumbero sa likuran nila. Pagkatapos, naghagis siya ng granada at agad na nagkagulo sa loob ng silid. Nang tanggalin ng mamamatay tao ang kanyang helmet, siya pala ang bomberong hindi mahanap ang bangkay noon. Pagkatapos ay inutusan niya ang grupo ni Oliver na umalis na. Pagkaalis ng dalawa, lumapit siya sa kapitan, at binuhusan ng dagta ng pino ang kalaban. Sa huli, tinanong niya kung bakit nila sila iniwan noon. Naging dahilan pala, noong sunog na iyon,
Inakala ng bumbero na kaya nilang apulahin ang sunog. Ngunit dahil sa pagiging duwag ng kapitan, ipinaalis niya ang ibang miyembro ng koponan sa pinangyarihan. Ito rin ang dahilan kung bakit ang 6 na bumbero maliban sa kanya. Ang mga nagpumilit na iligtas ang mga sibilyang na-trap sa sunog. Namatay sana sa gitna ng apoy ngunit pagkatapos niyang makatakas, nagpasya siyang ipaglaban ang katarungan para sa kanyang mga namatay na kasamahan. Kaya pagkatapos niyang magpagaling ay sinimulan niya ang paghihiganti. Ngunit nang maghahanda na siyang sunugin ng buhay si Kapitan Oliver ng bumbero. Pagkatapos magpalit ng damit ay bumalik siya at binaril ang lighter sa kamay niya. Ang kapitan sa tabi niya nang makita iyon ay mabilis na umalis sa pinangyarihan. Pagkatapos ay lumapit si Oliver at sinabi sa bumbero, "Maaari kitang dalhin para magsimula ng bagong buhay." Nang makita ng bumbero na wala na siyang pagkakataong makaganti, ay nagpasalamat siya kay Oliver sa kamatapang na pumasok sa gitna ng apoy. Tinapos ang kanyang buhay marahil sa mundong ito. Wala na siyang pinanghahawakan pa. Marahil ay naaalala niya ang kanyang mga yumaong kasamahan. Naaalala ang mga araw ng masayang pag-iinyuman at tawanan. Naaalala ang mga araw na nagligtas sila ng maraming buhay. Na mula umpisa hanggang dulo ay hindi naman siya nanakit ng kahit sino. Maliban sa kanyang mga layunin ng paghihiganti, nagpapasalamat sa mga bayaning tahimik na nag-aambag sa lipunan. Ito ang buong nilalaman ng pelikulang Arrow, Season 1. Sa tingin ba ninyo maganda ang pelikulang ito? Sa scale na 10, ilan ang ibibigay ninyong puntos? Ipadala ang inyong sagot sa comment section para malaman namin. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at magkita-kita tayo ulit.